Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 15, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Maghanda na sa bill shock. Mahigit 2 piso kada kilowatt hour na taas singil. Ipapataw ng Meralco ngayong July billing. Tangkang pamamaslang kay ex-US President Donald Trump. Kinundina nina Biden, Marcos at iba pang world leaders. Matapos makaligtas, Trump nakatutok sa political rallies. Alice Go, where na you? Suspended mayor, hindi pa rin matagpuan kasunod ng aresto warrant na inilabas ng Senado. Facebook page ni Go, burado na rin. Kapagod ba sa Earth? Arat na sa out of this world na museum, ang IG ready na space and time cube. Rigor! Sino nga ba ang kasama sa Bora? Priscilla Mireles, may hint nga ba sa estado nila ng asawang si John Estrada? At sa showbiz, the prime actress na si Julia Montes, bibida sa upcoming teleseryeng Saving Grace. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kung bumaba ang Meralco bill ng consumers nung Hunyo, nako po, big time naman na dagdag singil ang papasanin sa July billing. Paliwanag ng Meralco, balik na kasi sa bill ang ipinagpalibang bayarin sa generation charge. Kaya ang ilang consumers, tipid-tipid ulit para iwas sa bill shock. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Kung dati, kung ano-anong chika pinagkakabalahan na magkukumaring ito, ngayon, usapan nila tungkol sa mataas na bilang kuryente. Naku, nakakasama sa chismisa ng kuryente. Ang laki ng binabayaran namin. Nakakasyak talaga. Lalo na kung dadagdagan, saan pa tayo kukuha ng pambayad? Ang ilan naman, dahil hirap magbayad ng bilang kuryente. Ay, lagi na puputulan. May disconnection lagi ito eh. May panibagong papasanin ng consumers dahil ayon sa Meralco, may dagdag singil ngayong July billing. Ito'y karagdagang 2 pesos and 15 centavos bawat kilowatt hour dahil sa mataas na generation charge. Ang pagtaas po ng rates ngayong buwan ng Hulyo ay dahilan sa normalization of the power costs. Last month ho was artificially low, brought about by the deferment in the WSM charges. Magugunit ang inaprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang utay-utay na bayad sa kuryenteng binili sa spot market. Ibig sabihin ito yung halagang dapat nasingil nung June, pero dahil dinefer yung portion nung last 3 months, July, August at September, sisingilin na yung pangalawa ngayong July. Kung susumahin, may dagdag na 430 pesos ang bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang lagpas 1,000 piso sa kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Kaya sabi ng ilang consumers, Magtipid sa paggamit ng gadget sa kuryente. Kasi mataas ang bill ng kuryente ngayon. Wala tayong matinong income. Pero meron na kaming disclaimer as early as last month na pagpasok ho ng July, anticipate nyo na po na malaki yung magiging pagtaas sapagkat babalik sa dating normal na level yung presyo ng kuryente plus yung sisingilin na deferred cost. magtataas din ang singil ang independent power producers dahil sa mataas na fuel cost. Gayunman, sinabi ng Meralco na asahang bababa ang singil ng kuryente sa Agosto dahil sa mababang demand at mababang singil ng spot market. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Heads up sa mga ka-A to Z nating motorista, matapos ang 4 na sunod na linggong serye ng taas presyo sa produktong petrolyo. Hi, good news naman dahil magkakaroon po ng tapyas presyo simula bukas o mamaya Martes. Sa inilabas na abiso ng Department of Energy, nasa 60 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 1 peso at 15 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, habang halos piso ang tapyas sa kada litro ng
diesel. Samantala, bunsod po ang bawas presyo ng mahinang inflation sa China, maging ng hurricane Beryl sa US na nakapagpabago sa performance ng US dollar sa international market. Kinondena ng world leaders, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang assassination attempt kay dating US President Donald Trump sa isang rally sa Pennsylvania nitong weekend. Sa gitna ng umaatikabong away politika, sinabi naman ni US President Joe Biden na walang puwang ang anumang karahasan sa Amerika. Ang balitang A to Z ni Paul Henson. Want to really see something that said, take a look at what happened. Ito ang mga sandaling umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril sa rally ni ex-US President Donald Trump, July 13 sa Pennsylvania. Saktong paglingon ni Trump sa kanan, bumulusok ang bala, saka siya humandusay. Mabilis ang pagresponde ng Secret Service agents. Matapos ang ilang sandali, ibinangon si Trump. May dugo sa kanang tenga, ngunit ligtas at palaban pa rin. Ang gunman agad napatay ng Secret Service sniper. Ang 20 anyos na si Thomas Matthew Crooks na rehistrado sa ilalim ng Republican Party, ang partido ni Trump. Patay ang isang sibilyan at 2 ang sugatan sa pamamaril ni Crooks gamit ang isang semi-automatic rifle mula sa isang kalapit na rooftop. Hindi pa malinaw ang kanyang motibo. Sa kanyang social media post matapos ang insidente, sinabi ni Trump na hindi siya padadala sa takot at dapat manatiling nagkakaisa ang Amerika upang madaig ang kasamaan. Sa gitna ng mainit na election season sa Amerika, agad na nawagan si US President Joe Biden na kumalma ang lahat at ipinagpasalamat na buhay ang kanyang karibal sa politika na si Trump. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back. Take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke with him last night. I'm grateful. He's doing well. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, kinundina ang karahasan sa rally ni Trump. Ayon sa isang political professor sa Amerika, tatatak sa kamalayan ng publiko ang imahe ni Trump matapos ang tangka sa kanyang buhay. Being defiant, even though he had just been shot, putting out his fist, that's going to be in the visual of many voters, whether you are a Republican, a Democrat, or an independent. Isang araw lang matapos malusutan ang assassination attempt, agad lumipad si Trump patungong Wisconsin. Dito inaasahang formal niyang tatanggapin ang nominasyon bilang presidential candidate ng Republican Party para sa panibagong kampanya sa layuning pagbabalik sa White House. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Umabot na sa 5 katao ang naiulat na namatay sa Mindanao dahil sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagmula sa BARM, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang mga nasawi, habang nasa 23 naman ang naitalang sugatan. Tuloy-tuloy naman ang search and rescue operations ng ahensya sa iba pang nawawala. Apektado naman ang libo-libong pamilya dahil sa walang humpay na pag-uulan na nagdudulot ng matinding pagbaha at mga landslide sa maraming lugar. Meron po tayong napaulat, sir, na yan po ay sa area ng farm. Yung 3 po ay sa Maguindanao del Norte at yung 2 po ay sa Lanao del Sur. Kumpirmado na po yun. Meron pa po tayong binavalidate na isa pa po at saka yun pong 23 na injuries. Walang impormasyon ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng Pilipinas ang pinaghahanap ngayon na suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Pero maging ang Facebook page ni Guo, tila naglaho na rin. Samantala, 2 bagong personalidad naman ang ipinakilala ni Senator Ontiveros na aniya ay may koneksyon sa iligal na pogo sa Bamban. At ang isa sa mga ito, kapatid ng dating advisor ni Pangulong Duterte. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa loob pa rin ng Pilipinas ang suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa record po natin, wala pa po tayong recent na nakikita na travel po ni Mayor Alice Guo o kaya po ni Guo Kuaping. Kasunod yan ng inihaing warrant of arrest ng mataas na kapulungan nitong weekend laban sa alkalde, kaniyang mga kamag-anak at iba pa, bunsod ng pagdedma sa sampina ng Senado hinggil sa investigasyon sa illegal na operasyon ng Pogo. Ang pambansang pulisya tiniyak ang kahandaang umalalay para sa pag-aaresto kay Go. Patunay dito ang pagkakadakip sa Tarlac sa sinasabing accountant ni Go na si Nancy Gamo na hawak na ngayon ng Senate Sergeant at Arms. Nag-provide nga po ng assistance ang PNP para mag-provide po para bigyan po ng security yung mga personnel po ng Senate Sergeant at Arms. At sa ngayon po ay yun pa rin po yung ating arrangement po sa kanila, yung ating mga respective regional directors, mga chief of police. Mismong abogado naman ni Go ang nagpayo na sa alkalde na sumuko sa Senado, lalo't hindi naman niya pwedeng takasan ang sampina panghabang buhay. Sana kunin niya yung payo ng kanyang abogado na humarap na sa komite, magpa-aresto na siya. Yun ang Samantala, idinikit naman ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang issue ng illegal na pogo sa Bamban sa kapatid ng dating Presidential Economic Advisor ni Rodrigo Duterte na si Michael Yang at si Hongjiang Yang. Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating Economic Presidential Advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. Base kasi sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hong Sheng, ang Pogo na ni-raid sa Bamban Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hongjiang Yang. Si Yang ay incorporator din ng Followen Group of Companies kung saan kasosyo din si Gerald Cruz na isa sa mga incorporator ng kumpanyang Farmally. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy Farmally pala itong mga Pogo at Farmally members. Baka nga itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Matatanda ang una nang nadawit si Michael Yang sa Farmally scandal habang nahaharap sa reklamong graft ang mga opisyal ng Farmally dahil sa overpricing ng COVID-19 medical supplies noong kasagsagan ng pandemya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Simula July 17, magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ng Kamara de Representantes ukol sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO industry sa bansa, alinsunod sa utos ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa House Committee on Public Order and Safety, hindi limitado ang kanilang hearing sa isyu ni Alice Guo. Sa halip tututukan nila ang kriminalidad na kaakibat ng iligal na operasyon ng POGO. Imbitado sa hearing ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI, kasama rin ang Liga ng mga Syudad at mga Bayan sa bansa. Sino mga nagbenepisyo sa mga profits na to? Meron bang mga LGUs? Meron bang mga tinatawag natin PNPs? Meron bang other personalities? Kung illegal yung POGO, the mayor should be responsible, no? Na dapat alam niya na merong mga illegal na nagaganap sa kanyang lugar. Tiniyak ng Securities and Exchange Commission na iimbestigahan nila ang kaso ng stolen identity ni Navy Lieutenant Jeza Mendoza matapos lumabas ang pangalan niya bilang incorporator ng halos 200 kumpanya, kabilang ang ilang POGO, nang wala naman siyang kamalay-malay. Ayon sa SEC, sisilipin nila kung may mga pagkukulang nga ba ang komisyon sa kanilang proseso. Nilinaw rin ng SEC na nairehistro ang mga kumpanya bago ang digitalization program ng ahensya
sila at ngayong moderno na ang kanilang sistema ay hindi na raw ito maaring mangyaring muli. Dagdag na ahensya, kailangan nilang balansihin ang pagbabantay kontra sa mga iligal na aktibidad sa pagpapadali ng proseso alinsunod sa Ease of Doing Business Act. Matatandaang sa pagharap ni Mendoza sa hearing ng Senado ukol sa Pogo nung nakaraang linggo, inilahad nito na nagamit ang kanyang pangalan para sa pagpaparehistro ng halos 200 kumpanya sa SEC. We're putting some triggers already that if you are medyo doubtful yung the number of companies that you're incorporating, mag-a-alert yan sa amin internal so we can take action. Sinintensyahan ng Regional Trial Court ng Tagum, Davao del Norte ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo at 11 pang individual dahil sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Sa 25 pahinang desisyon ni Presiding Judge Jimmy Boco ng Tagum RTC Branch 2, nag-ugat ang kasong ito matapos malagay umano sa panganib ang isang menor de edad noong November 2018. Inatasan din ng korte na magbayad ng 10,000 piso bilang civil indemnity at 10,000 piso rin sa moral damages sa bawat menor de edad na may interes na 6% kada taon. Sa pahayag naman ay binahagi ni Representative Castro, sinabi niya na malinaw na hindi patas ang hustisya at patuloy nilang kukwestiyonin ang naging desisyon ng korte. Hangad din daw nila ang hustisya laban sa mga umano'y nagsagawa ng pag-atake sa mga paaralan ng lumad na naglagay sa mga katutubong kabataan sa panganib. Nagsagawa naman ang protesta ngayong hapon sa harapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City ang mga taga-suporta para questionin ang hatol na ibinaba sa 14 na human rights defenders. So sino pa yung nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga kabataan at ay kami pa yung na-convict o kami pa yung mapaparusahan. Ang Radio Television Malacanang muli ang magdidirect ng ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na Lunes, July 22. Ayon sa Malacanang, ang staff ng state-owned RTVM network muli ang magdidirect ng SONA ng Pangulo tulad noong 2023. Samantala, pinaiigting naman ng kapulisan ng Intel at security monitoring para sa pagtitiyak ng seguridad sa araw ng SONA. Katunayan, sanipuwersa ang PNP, Militar at Coast Guard sa paghahanda at magkakasamuli bukas ng interagency meeting ukol rito. Abot naman sa 22,000 na pulis ang ipagkakalat para sa seguridad ng SONA, 6,000 rito nakapaligid sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. But as we speak, we're almost at the final stage po ng ating preparation. Kung meron man pong adjustment, minor adjustment with respect sa ating paglatag po ng securities, ito na lang po siguro yung sa mga darating na araw kung sakasakali po na may maaprubahan pong mga permits to rallies. Trending ngayon sa social media ang burado ng komento ni Priscilla Mireles patungkol sa nakasama umano ng kanyang asawang si John Estrada sa bakasyon nito sa Boracay. Sa IG post ni Batang Quiapo star John Estrada o mas kilala sa kanyang karakter na si Rigor, kita ang feel na feel niyang bakasyon sa isang resort sa isla. Pabirong nagkomento naman ng isang netizen kung si Lena ba o si Marites ang kasama ng aktor sa kanyang bakasyon. Pero humirit si Priscilla at nag-reply, sabay sabing isang pangalan ang umano'y kasama ni John Estrada. Dagdag pa nito, looking very divorced Mr. Estrada naman daw ang lalaki. Off na for comments ang post ni John Estrada at burado na rin ang komento ng netizen at ng Brazilian model. Habang lumipad naman papuntang Brazil si Priscilla at ang kanilang anak. Abangan sa aming pagbabalik. Kauna-unahang Disability Convention at Expo sa bansa idinaos. At COMELEC Chairman George Garcia, planong sampahan ng kaso ang anyay pakana sa mga issue laban sa kanya.
Ang mainit na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Personal na bumisita si dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa Commission on Elections para ipakita sa komisyon ang tinatawag niyang Bahamas Files na magpapatunay umano na may opisyal ng COMELEC na tumanggap ng suhol mula sa Miro Systems. Ayon sa dating mambabatas, ito ay para masiguro ang lease contract agreement ng naturang kumpanya para sa darating na eleksyon. Abot daw sa 14 na bank accounts na nagkakahalagang 15 milyong dolyar o 877 million pesos ang natanggap umano ng isang opisyal ng COMELEC kasama ang kanyang asawa. Mayroon din daw na 4 na property sa Singapore, Hong Kong, US at Makati ang naturang opisyal. Git naman ni Erice, hindi raw ito bahagi ng isang demolition job laban sa COMELEC. Samantala, magsusumite rin ng petisyon si Erice sa Supreme Court hinggil sa issue. Binigay ko na po kay Chairman Garcia yung dokumento na yon. Dapat po imbestigahan niya sapagkat nakakatakot po kung ang isang COMELEC official ay tumatanggap ng salapi sa kakontrata ng Miro. Ito po kompleto, detalyado sino nagpasok ng pera at yung tao na nagpasok, saan bangko pinasok. Kaugnay niyan, plano namang sampahan ng kaso ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga individual na may pakana ng umano'y paninira sa kanya at sa Komisyon ng Halalan. Lunes ng umaga ay natanggap na nga ni Garcia ang sinasabing Bahamas Papers na naglilista ng mga bank accounts kung saan tumanggap umano siya ng suhol mula sa isang South Korean firm. Pero agad ipinasinungalingan ni Garcia ang mga dokumento na anya ay iisa ang font, walang logo ng mga bangko at wala rin daw pirma ng sinuman. Ngayong araw din ay ipinakita ni Garcia ang certifications mula sa Land Bank at Metro Bank na nagsasabing non-existent ang mga nakalistang bank account. Walang pangalang binabanggit si Garcia kung sino ang kanyang kakasuhan, pero matatandaang nag-ugat ang issue ng akusahan ni Sagip Representative Rodante Marcoleta, ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng panunuhol. Ito pag nagkataon. You are trying to falsify these documents to make it appear na ito ang nilalaman at ito ay makatotohanan, samantalang hindi naman. Alam nyo, pinakamaganda nga yung may kaso. Bakit? Para nasasagot sa proper forum. Ang hirap nung walang kaso sa social media katitirahin. O kaya yung pamamarita, marites, chismis, misinformation, disinformation. Itinao sa kauna-unahang pagkakataon ng Disability Convention and Expo sa bansa na layong ipakita sa nakararami ang access at inclusion ng may mga kapansanan at kayang makipagsabayan ng mga persons with disabilities sa iba't ibang larangan at disiplina. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Ito ang mga makukulay na painting, handmade bags, stickers, t-shirts at mugs na gawa mismo ng mga persons with disabilities tampok sa unang araw ng kauna-unahang Philippine Disability Convention and Expo sa bansa na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bida sa expo na ito ang pagbibigay ng halaga sa mga may kapansanan para ipakita ang kanilang kayang gampanan sa lipunan. May mga booth din na nag-o-offer ng trabaho at assistance sa PWDs. One of the challenges that persons with disabilities face is that they often feel that they are excluded from society. That's why we have this convention and expo, so that not only to show them that, but also to show the world, the whole country, how much persons with disability can do, and that we should focus on their abilities rather than their disabilities. Ilan sa mga nagbahagi ng talento ang mga anak ni na Jade C. at Dulce Hambalos na parehong nasa autism spectrum. Very important to, parang nabibigyan ng chance na mumulat yung mga mata ng mga tao about yung mga disability ng tao, iba't ibang klase, para maging mas supportive and mas rin sila yung matanggap nila. It's a very good example of
giving others the chance kasi they are always the last eh. Kwento pa ni Jade, pangarap umanong maging reporter ng kanyang anak dahil sa hilig nitong manood ng mga balita. Dream ko is parang he's gonna live medyo normal life or maka-adjust siya na parang matanggap din ng lahat ng tao yung mga ganitong klaseng kagaya nila. Ayon sa DSWD, napakarami pang dapat gawin para maitulak ang full inclusion sa bansa. Pero hindi umanong imposibleng makamit ito. Bukas ang expo sa lahat mula July 15 hanggang July 17. Sa pagdiriwang ng National Disability Week ngayong darating na July 17 hanggang July 23, umaasa ang buong sektor ng persons with disability na patuloy na maisusulong ang inklusyon sa bansa nang tuluyan ng matapos ang diskriminasyon at magbukas pa ng napakaraming oportunidad para sa kanilang komunidad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa iba pang balita, lumagda sa isang joint administrative order ang ilang ahensya ng gobyerno para matulungang malunasan ang dumaraming uri ng sakit sa bilibid tulad ng hypertension at asthma. Ilan sa mga nagpakita ng pagkikiisa ang DOH, PhilHealth, Bucor at BJMP para mapangalagaan ang kalusugan ng bawat PDL. Present din sa pirmahan ng Interior at Justice Departments. Plano rin ng mga ahensya na magtayo ng ospital sa Piitan para mas mabigyang pansin ng kalusugan ng mga nasa bilangguan. Umaasa naman ang Bucor na maisusunod sa plano ang pagdaragdag ng budget sa pagkain at gamutan ng mga PDL. Patuloy naman ang sinasagawang decongestion sa National Bilibid Prison papunta sa iba't ibang penal farms sa bansa. Imagine na hanggang ngayon 70 pesos pa rin ang pagkain nila. So saan nahantong ang health nila? And then sa gamot naman 15 pesos. So kung sana magbabudget hearing naman, madagdagan yung kahit from 70 to 100, matagal na rin namin hinihingi ito. Pero depende rin sa gobyerno kung hanggang saan kaya ng gobyerno. Target ng Department of Agriculture na makapag-roll out ng bakuna laban sa African Swine Fever sa darating na Setyembre. Ito ay matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng ASF vaccine mula sa Vietnam. Panatag naman ang ahensya sa bisa ng bakuna. Ayon sa DA, tanging gobyerno lamang muna umano ang makakagamit ng naturang bakuna sa loob ng 6 na buwan. Target naman ng ahensya na unahin ang mga lugar na may maraming mga kaso ng ASF. DA has to bid it out, no? So hopefully, yung bureaucracy kalaban ko dito eh. So sana by September ma-roll out na yan. Government use pa lang to kasi basically monitor to for 6 months na government use. Then after that, hopefully kung pumasa na lahat at okay lahat, for commercial use na. Nangangamba ang Agri-Department sa posibleng pagbaba ng revenue collection sa bansa dahil naman sa kontrobersyal na pagpapababa ng taripa sa bansa sa bigas. Abot sa 30 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs sa mga taripa mula sa mga imported na bigas. Sapat daw umano ito para makinabang ang mga lokal na magsasaka. Gayunpaman, sinabi ng DA na hindi pa naman daw maapektuhan ang koleksyon ng customs ngayong taon. Well, for this year, hindi dapat maka-apekto masyado dahil ang koleksyon ng Bureau of Customs sa rice tariffs has exceeded last year's collection. So, makukuha pa rin for 2024 ng mga farmers natin yung usual na nabibigay sa kanila. Sumakabilang buhay na nitong weekend ang veteran sports journalist na si Chino Trinidad sa edad na 56. Ayon sa anak ni Trinidad, atake sa puso ang ikinamatay ng ama habang nasa biyahe papunta sana sa isang hotel sa Pasay City para sana makipagpulong kay Efren Bata Reyes. Naisugod pa sa San Juan de Diosos Hospital kung saan din siya binawian ng buhay. Lubos namang ikinalulungkot ang mundo ng Philippine sports ang pagpanaw ni Trinidad. Nakikiramay po ang Balitang A to Z sa pamilyang naiwan ni Chino Trinidad. Susunod, award-winning at the prime actress Julia Montez, balik teleserye sa Saving Grace. At teleportation to other dimension ba ang hanap nyo? Arat na sa bagong bukas na immersive museum sa Metro.
Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balita A to Z. Muling bibida at magbabalik sa primetime ang award-winning at tinaguriang The Prime actress na si Julia Montes para sa adaptation ng Japanese hit series na Mother o Saving Grace sa Pinoy version. Sa Instagram, ipinasilip ng Dreamscape ang mga behind the scenes habang ginagawa ang upcoming teleserye. Isang award-winning series sa Japan ang Mother na unang umere taong 2010 at nagkaroon na ng iba't ibang bersyon sa iba't ibang panig ng mundo. Pang-10 naman ang Pilipinas sa gagawa ng adaptation sa nasabing series. Iikot ang kwento ng Saving Grace sa isang guro na dinukot ang isang batang estudyante na nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanyang sariling ina. Nakatakda namang ipalabas ang Saving Grace sa primetime sa 2025. The lights are on as she steps forward to take on a new challenge. The Prime actress is back on Primetime. Julia Montes is Philippines' mother. Julia Montes is mothering. Sa mga mahilig mamasyal, why not include sa inyong bucket list ang isang museum na may kamangha-manghang pa-effect kung saan tila ite-teleport ka sa iba't ibang space dimension. Bago yan kung saan halina't umarat na sa Balitang A to Z ni Lynn Garcia. Naghahanap ba kayo ng bagong pasyalang Instagrammable? Well, epek-epek na yan. May kakaibang atake kasi na mala outer space ang PEG, ang isang museum na ito. Sure na sure akong kahit sino, kahit anong edad, mag-e-enjoy dito. Promise! Bakit hindi nyo subukan ang bagong trending na Space and Time Cube Plus Museum sa Level 1 ng S. Maison sa Pasay City? FYI, near MOA lang ito mga ka-A to Z. Space and Time Cube is an immersive art museum with 20 attractions and games, so it's perfect for the family or kahit group of friends or kahit date venue, pwede rin siya. So it's really perfect for all occasions po. Iba't ibang attraction ang makikita sa interactive museum na ito. Ang ilan pa nga ay dumayo pa from Nueva Ecija para makita ang kamangha-manghang holographic technologies at 3D illusions dito. Opo, sobrang saya. Pero ang ganda po dito, nakakapag-bonding ako sa family ko. First time ko lang po dito, pero po nararanasan ko na po agad yung saya. Kahit ako mismo, napa-explore sa ganda nito. Nandito tayo ngayon sa Mirror Maze, so tara, samahan niyo akong i-explore. So good luck, sana makalabas tayo dito ha. Ay, mali, dito agad. Dito pala. Ayan, nakalabas tayo. Kung mala outer space naman ang hanap nyo, let's go to Wandering Planet. Mapapawaw ka talaga sa endless lights pagtungtong mo sa Crystal Matrix. At mag-time travel sa space-time and tunnel. Feels like in the other world nga dahil sa kakaibang adventure at experience ang naghihintay sa inyo. Afford na afford pa. Perfect pang bonding kasama ang family, friends, at syempre ang special someone. So guys, pag hindi pa kayo nakapagbisita sa Space and Time Cube, tara na guys. Perfecto. Mag-enjoy kayo. Kaya naman kung wala pa kayong gagawin this coming weekend, aba, i-look forward mo na ito. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, sa mga ka-A to Z nating riders at mga pasahero dyan, safety first ang palagi nating #1 priority. Kaya bago natin sila ihatid, dapat laging ang helmet, maging ang hairnet ay suot. Pero what went wrong around here kaya? Dahil tila sa ibang paraan na isuot ang hairnet.
Ready po, ma'am? Yes, po. Mag-haircut ka, ma'am? Hindi ko ganyan, ma'am. Sa ulo ka dyan, ulo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo dito. Sa ulo. Oo, sa ulo dito. Sa ulo. Oo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American civil rights activist at politician na si Jesse Jackson. Sabi niya, kapag kasama ang lahat, wagi rin ang lahat. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!